Si Ching natakot sa dilim. Kwento ni Aleli Du Batnag. Guhit ni Paul Eric Roca. Si Ching ay takot sa dilim kapag gabi na. Natatakot siyang lumabas sa madilim na bakuran. Natatakot siyang pumasok sa mga gilid na walang ilaw. Hanggang sa pagtulog, gusto niyang nakasindi ang maliit na ilaw sa sulok ng kanyang silid. Sa isip ni Ching, baka may bumabang kapre mula sa taas ng malaking punong mangga sa madilim na bakuran. O may mga higanteng galamay na susunggab sa kanya sa loob ng madilim na silid. Tinatakot kasi siya ng mga pinsan niya. Sabi nila, sa dilim lumilitaw ang mga maligno, mga multo at iba pang nakatatakot na nilalang. Huwag kang lalabas ng bahay, Ching. Baka kunin ka ng tikbalang. Pananakot sa kanya ni Kuya John. Pag nag-umaga na, pagsilay ng liwanag, malakas na ulit ang loob ni Ching. Naniniwala siyang nalulusaw sa liwanag ang mga maligno at kampon nito. Nang dumating ang kaarawan ni Ching, niregaluhan siya ng kanyang Tito Ed ng isang maliit na lente na may kasamang 2 baterya. Tuwang-tuwa si Ching. Pagdating ng gabi, iwinasiwas niya ang liwanag ng lente sa dilim. Gumuguhit ang liwanag ng lente sa dilim sa bakuran. Iniikot-ikot niya ang bilog na liwanag sa mga dingding ng silid. Kasama niya ang lente hanggang sa pagtulog. Ha! Takot nyo lang ngayon sa liwanag ko. Banta pa ni Ching sa mga di nakikitang maligno sa dilim. Mas malakas na ang loob ngayon ni Ching. Isang gabi, iniwan siyang mag-isa ng kanyang nanay sa bahay. O Ching, pupunta lang ako sa tindahan sa kanto para magbayad ng utang. Paalam ng kanyang nanay. At umalis na ang kanyang nanay. Maya-maya, biglang dilim. Namatay lahat ng ilaw. Brown out! Anong gulat ni Ching? Agad niyang dinukot sa bulsa ang lente niya. At Ching! Hinati ng sinag ng lente ang dilim. Pero teka, unti-unting lumabo ang ilaw ng lente ni Ching hanggang mawala ang sindi nito. Ubos na pala ang baterya. Takot na takot si Ching. Napakadilim at wala pa ang nanay niya. Pumikit na lang si Ching at hinintay na dakmain siya ng mga malamig at mabalahibong kamay ng mga maligno. Ayan na, ayan na. Nanginginig na bulong ni Ching habang nakaupo sa dilim. Ngunit pagdilat niya, nag-iisa pa rin siya. Wala kahit isang anino ng maligno. At napansin ni Ching, unti-unti niyang naaninag ang loob ng bahay. Parang lumilinaw ang mata niya sa dilim. Humakbang siyang dahan-dahan at clank! Natisod niya ang nakakalat niyang laruan sa sahig. Nangapa ang mga paa niya patungo sa sala. At napansin niyang may kumikinang sa dingding. Umaandap na kulay luntian ang mga numero sa malaking orasan sa dingding. May napansin din siyang kumikinang sa plato na nakapatong sa lamisita sa sala. Ang mga bato at lumot pala na uwi sa kanya ng tita niyang mountaineer na umakyat sa Sierra Madre. Makinang ang mga ito sa dilim. Dahan-dahan siyang humakbang patungo sa may pintuan. Bigla siyang kinalibutan sa nakita niya. 2 kumikinang na maliit na kristal na lumulutang palapit sa kanya.
Hindi na nakatinag sa takot si Ching. Meow! Meow! Ang alaga niyang si Pulding. Kumikinang pala ang mga mata ng pusa sa dilim. Naisip ni Ching. Hays! Nakahinga rin siya ng maluwag. Naglakas loob si Ching na lumabas sa bakuran. Naaaninag niya ang mga puno at halaman. Aandap-andap ang mga kandila sa bintana ng kanilang mga kapitbahay. Tumingala si Ching at namangha siya sa kanyang nakita. Milyon-milyong mga bituin ang kumikislap. Tumatawag ng pansin sa bughaw lilang langit. Parang milyon-milyong mga linte sa malawak na gabi. Napansin niyang isang bituin ang lumutang at dumapos sa puno. At may iba pang lumulutang-lutang na mga bituin. Mga alitap-tap. Mga may pakpak na ilaw dagitab. Ang ganda pala pag ganitong madilim. Ang dami palang nakikita kahit madilim. Manghang nasabi ni Ching sa sarili. Maya-maya pa, may naghiyawan sa mga kapitbahay at halos sabay-sabay na lumiwanag ang mga kabahayan. Pati ang kina Ching. May ilaw na! Nang gabing iyon, hindi na mga maligno ang naiisip ni Ching sa dilim. Bago siya mahiga, bahagyang binuksan ni Ching ang bintana at sinabi sa kanyang nanay, "Pakipatay na po ang ilaw sa silid, Nay." At tinanaw ni Ching ang mga bituin sa labas ng bintana bago siya pumikit at natulog ng mahimbing. Dito na nagtatapos ang kwentong Si Ching na Takot sa Dilim. Mga bata, nagustuhan at nakinig ba kayo sa aming magandang kwento? Sige nga, kung nagustuhan at nakinig kayo sa aming magandang kwento, meron kaming mga katanungan sa inyo. Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin ang ating mga katanungan. Sino ang batang takot sa dilim? Tama, si Ching ang batang takot sa dilim. Sino ang nagbigay kay Ching ng mga bato at lumot na kumikinang sa dilim? Tama, ang nagbigay kay Ching ng mga bato at lumot na kumikinang ay ang tita niyang mountaineer. Sino ang nagregalo kay Ching nung kaarawan niya ng isang maliit na lente na may kasamang 2 baterya? Tama, ang nagregalo ng isang maliit na lente na may kasamang 2 baterya kay Ching ay ang kanyang Tito Ed.